Good day everyone, ako po si Skyripa and you are watching Man Cannot Ride. In this video, let's talk about vision, the basic riding skill of vision at paano natin siya magagamit sa cornering. Meron tayong actual na ride example dito at makikita nyo this is a left corner. Ang aking vision ay ngayon nakasentro dun sa pinakamalayong maaabot ng aking mata. Ang tawag dito is looking as far ahead as you can look. And at the same time, I am actively scanning left and right, up and down sa paligid ko. At kung makikita nyo, pinapakiramdaman ko rin yung nakikita ko sa side mirror ko para I have 360 visibility kung ano yung pwedeng mangyari dahil napaka-unpredictable ng public roads. Kailangang maihanda ko yung sarili ko sa lahat ng pwedeng mangyari. Let's take a look at the other corners at kung paano ginagamit yung vision sa bawat isa. Let us imagine na hindi tayo nakatingin dun sa pinakamalayong maabot ng paningin natin. Nakatingin lang tayo dyan sa unang 5 metro or 10 metro sa harap natin. Ang makikita ko lang ay karsada. Ang makikita ko lang is yung linya ng karsada. Hindi ko makikita na, uy, bakit may orange dun? At bakit, uy, makikita ko yung sasakyan, di ba? May makinang-kinang na sasakyan dun. At kung hindi ko gagamitin yung side mirror ko, hindi ko makikita na, uy, may mga kasunod ako. Ang kadalasang ginagawa ng iba is nang huhula na lang sa paligid nila. Hindi ba mas maganda na sigurado tayo kaysa sa nang huhula lang tayo sa paligid natin at ipapagpasa Diyos na lang natin kung tatamaan tayo ng kung ano man sa daan? But with proper vision, I can see everything as much as possible around me para alam ko kung ano yung gagawin kong diskarte sa aking pagra-ride. Let's imagine naman na ang nakikita ko lang sa unahan ko is yung orange barriers na yan. Tapos nagkaroon ako ng target fixation. Ibig sabihin dyan ako napatitig. Hindi ko na ngayon mamamalayan na nandyan na yung mga yan at nandun na yung right corner na to na blind corner. Hindi ko nakikita yung mga kasalubong ko. Hindi ko nakikita kung anong meron after dyan sa mga puno na yan. So ngayong nakita ko na yung orange barrier na yan, nakita ko na kanina pa, napaghandaan ko na, lalampasan ko na lang yan. Babaliwalain ko na yan kasi alam kong nandyan na yan eh. Napaghandaan ko na yan. Nadiskartehan ko na yan sa isip ko. Paglampas ko dyan sa barrier na yan, itututo ko uli yung paningin ko dun sa kung ano naman yung parating sa akin. Ano yung mga next obstacles na dadaanan namin ni Octavia. So, avoid target fixation. Concentrate on looking further ahead. Let's imagine again na binaliwala ko yung pagtingin sa malayong maaabot ng paningin ko. So, malamang ang naging diskarte ko dyan, pagkatapos nitong mga barriers na to, malamang niratrat ko yan. Pero tamo, hindi pala siya dire-diretso lang. Mag-change of direction ka pala going to a left corner. So, from right going to left. At meron tayong mga kasalubong, meron tayong sinusundan na isang motor. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa dalawang yan, baka biglang magsalpukan yan. So kung hindi ko sila agad makikita, hindi ko agad sila mapapaghandaan, malamang nagkamali ako o malamang ako pa yung makakadisgrasya sa kanila. So it's really a good thing to be several steps ahead of your motorcycle. Hindi lang yung kung doon lang tayo nakatingin sa mismong dinadaanan lang ng gulong ng motor natin. Let's look ahead, let's scan, tingnan natin yung paligid natin. Let's be safe. Maisingit ko lang naman to, no, kasi mahalaga rin to. Dito sa bansa natin, kung saan nandito tayo sa kanang bahagi ng daan, nagmamaneho, kapag tayo ay dumadaan sa left corner, wag na tayo masyadong pumina sa gitnang linya. Kasi tandaan natin, yung mga kasalubong natin, kung yan ay mga malalapad na sasakyan, baka tamaan tayo ng mga mirror nila o ng mga fender nila kapag nakahiga yung motor natin pakaliwa. So mas maganda na yung white line na yan, yung division ng dalawang lane na yan, wag nating ilampas dyan yung ulo natin o yung tuhod natin kapag tayo ay nagli-lean into a left corner.
Sabi nga nila, it's better safe than sorry. So, iwasan nating pinipinahan yung gitna ng linya during left cornering. Sa mga makikita nyo dito, napakahabang left corner nito, napakabanayad. Pero, nakita natin na meron tayong mga kasabayan na nandyan sa outer lane ng left corner na to. So, medyo binagalan natin ng konti para lang so we can prepare ourselves just in case may mangyari sa mga yan. Biglang pumunta sa gitna or sumalida sa gitna o mag-slide sa gitna. Wag naman sana. Pero, let's just slow down a bit. Dahil hindi naman tayo nagmamadali, hindi naman tayo nakikipagkarera, mag-slow down lang tayo ng konti pag naramdaman natin na, oh, teka muna, parang medyo may suspecha ako sa mga kasabay ko so wag ko muna nga hatawin. Bigyan natin ng counting space yung mga yan para lang hindi din sila matrigger na habulin tayo or makipagkarera sa atin. So, safety of others, yun ang pinakamahalaga dun. Uulitin ko lang na hindi ako nagtuturo ng riding skills. Nagsishare lang ako ng mga riding skills na natutunan ko sa ibang mga instructors online, saka sa mga courses na kinuha ko, na napapakinabangan ko sa araw-araw kong pagra-ride. At nagbabakasakali ako na makatulong din sa inyo para kung sakasakaling magkasalubong tayo sa daan, meron akong safety, meron kang safety, iniisip ko yung safety of others, iniisip mo yung safety of others. So, ibig sabihin, iniisip ko yung safety mo, iniisip mo yung safety ko. So, pareho tayong safe sa daan. Pag nagkasulubong tayo, hindi natin madidisgrasya ang isa't isa. So, I'm just hoping na gamitin natin yung basic riding skill of vision properly. It's a basic riding skill. Kailangan nating ma-master yan para sa ating mga rides. Ride safely and have a good day.